Nadagdagan pa ang suspect sa pagpatay sa babaeng pulis at kanyang 8 taong gulang na anak. Nagsalita na rin na ang inaanak na car agent na nauna nang itinurong utak sa krimen. Pero sa pagkakataong ito, itinuturo na niyang mastermind ang dating mister ng biktima. Live mula sa Camp Karingal, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, ano ang update sa kasong ito? Cheryl, lumakit na nga sa 4 ang mga suspect sa pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Diane Marie Mollenido at sa 8 taong gulang niyang anak na si John Ismael. Samantala, nagkwento naman isa sa mga suspect na inaanak nga ng biktima. Matapos kumanta ang kanilang tauhan o striker, nagsalita na rin si alias Pia kaugnay sa nalalaman niya sa pagkamatay ng ninang niyang si Police Senior Master Sergeant Diane Marie Mollenido at 8 taong gulang na anak nitong si John Ismael. January 16 daw nang magpunta ang mag-ina sa kanyang bahay sa Novaliches, Quezon City. Kinumpirma niya raw sa kanyang ninang na nabago na ang papeles ng sasakyan ni Diane na unang nakapangalan sa asawa nito na si Police Senior Master Sergeant John Mollenido. May bayad na rin daw si Pia para sa sasakyan ni Diane. Ang kapitbahay nilang handang bili ng AUV sa halagang 450,000 pesos. Sa investigasyon, pumunta raw sa bahay ng car agent na si Pia ang pulis na si Diane para ipabenta na ang kanyang sasakyan na AUV para naman ipambayad sa kabuuan ng down payment na 550,000 pesos na nauna niyang ibinigay kay Pia para sa pambili niya ng bagong SUV. Pero matapos ang bentahan, wala raw naipakitang bagong SUV si Pia kaya nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ni Diane at Pia sa loob ng bahay nito sa Novaliches. Tumutugma yan sa kwento ng striker at tauhan nila Pia na si alias Hill na nagkaroon ng komosyon sa bahay. Pero si Pia itinuturo naman ang dating asawa ni Diane na si John na nasa likod ng krimen. Sinaluhod niya po si Ninang. Saan? Nagpapakaawa si Ninang sa kanya. Saan pinatay si Nina? Sa idol po. Itinanggi rin nito na nasa bahay niya nangyari ang krimen. Hindi ko pumunta. Oh, Hindi ko pumunta. paano mo alam na pinanood? Pinaluhod po siya. Nag-video call niya po siya. Video call niya ako pa sinasabi. Pinaluhod niya si Ninang. Sabi niya, napakawala mong kwenta. Napakasakit mo sa pera. Lahat ng ari-arian mo sa akin na mapupunta. Oras na mawala ka. Narinig ko yung bata nag-iiyak. Sabi ko na yung bata, huwag mong gagalawin. Anak mo yan. Anak mo yan. Kwento mo yan. Una nang idiniin ni alias Hill si Pia at ang asawa nitong si Christian na nasa likod ng krimen. Wala pang bagong pahayag ang mister ni Diane. Pero nauna nang iginiit ng kanyang kampo na wala siyang kinalaman sa krimen. Samantala, isang babae rin ang inaresto ng SITG. Nasa loob din daw ito ng bahay ni Pia na maganap ang krimen. Isa rin daw ang babae sa naglinis ng crime scene. Tumanggi na magbigay ng iba pang detalye ang mga pulis tungkol sa partisipasyon ng babae. Sa pag-iimbestiga ng SITG, lumilitaw na 3 beses na ibenta ang sasakyan ni Diane. Kaya nakarating ito sa Baguio City. Peke rin ang mga papeles na pinagawa ni Pia. Nagawa pa rin isakay sa na-recover na sasakyan sa Angeles, Pampanga ang bangkay na mag-ina para idaan ni Pia sa harap ng car dealership sa Quezon City. Itinapon na lamang daw sa Victoria, Tarlac ang bangkay ng batang si John Ismael. At nang pabalik na, dumaan sila sa bypass road para itapon ang bangkay ni Diane sa Pulilan. Maaari raw nagawa ng mag-asawang panganiban ng krimen dahil sa patong-patong na utang ni Pia sa kanilang mga kaibigan dahil sa pang-i-scam nito sa mga buyer ng sasakyan. Naharap sa kasong 2 counts of homicide at karnaping ang mga suspect. Cheryl, maaari raw gawing witness ng SITG and CRPO si alias Hill habang nilinaw ng SITG na hindi na nga nila inaresto si pulis na John Mollenido. Ito ay inimbitahan lamang ng SITG pero isinama rin nila kalaunan sa kaso. Nasa 30 complainant naman na na-scam na mag-asawang Pia at Christian ang inaasahan na mag-file ng kaso sa araw ng bukas. Bukas din naman ay maaaring i-report na ng SITG sa harap ng DILG Secretary John Vic Rimulya ang nangyari sa kaso. Cheryl. Gary, may naging bagong statement ba si alias Hill sa bagong salaysay ni alias Pia na hindi lamang nagdadawit kundi itinuturo ng mastermind si Police Senior Master Sergeant John Mollenido?
Oo, Cheryl, ganito yun. Ano? Wala sa salaysay ni alias Hill si Police Master Sergeant John Molionido. No? Malinis yung salaysay niya, walang binanggit na asawa ni Dayan Molionido. Ang tinuturo niya nga rito si alias Pia at yung asawang si Christian na nakita niya na nangyari na pumatay nga doon sa biktima. Pero may isa pang collaboration na maaaring mangyari, yung babaeng nahuli kanina na nakita rin yung aktual na pagpatay ng mag-asawa doon nga sa biktima. Cheryl. Gary, sabi mo nga ay mahigit 30 yung nagreklamong na scam. So wala ba ito sa radar ng mga pulis? May reaksyon na rin ba si alias Pia at kanyang asawa sa mga akusasyong ito? Ganito nga, Cheryl, no? Kaya magsasampa rin ang kasong karnaping dahil nga nung makita nga yung sasakyan doon sa Baguio ay nakita pineki nga ni Pia yung mga papeles nito bago ito ibinenta. Samantalang may mga nautangan at baon sa utang ito si Pia at yung asawa niya dahil nga sa pang-i-scam pagdating sa kotse, matatanda na car dealer nga sila at marami silang pinangakuan na mabibigyan ng bagong sasakyan basta mag-down payment lamang. Sa dami nito, dito na nataranta yung mag-asawa kaya nagawa na nila yung krimen. Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.